Guys, good morning everyone. At ang first natin is magpe-prepare tayo ng ating gatas. Ito yung first iinit lang. Ubusin na natin. Papainit ko lang siya sa tingko. Tapos, itong bread ay lulutuin natin. Alright. And guys, magbabati tayo ng isang egg. Iba klase yung egg, parang magluluno mo. Yan. Ito yung gagawin natin siyang palaman sa bread. Bigatan ng almusal. Nakabili ako ng tinapay dahil pumunta ako ng 7-Eleven. Nagpasama ako sa anak ni Ama at nag-send tayo ng allowance sa Pilipinas. Lulutuin natin yung ating almusal guys, at ang gamit natin ng mantika is olive oil dahil ito natin sa tinapay. Mainit na kawali, lagay na natin ang mantika. Ipit lang. Guys, ano yung bread? Wain ba? Para yan. Lutuin natin. Kagandahan lang dito sa ating pagluluto ng egg, hindi na natin nilalagyan ng asin. Grabe naman, pisik-pisik. Pisik daw. At yun? Ayan. Prituhin natin. Ngani. Prituhin ngani natin. Ayan. Bihira. Hindi maganda yung pagprito natin guys. At iba naman pagprito do, pa tayo, sablay. Ay. Paano na lang buhay natin yan? Kahit prito, sablay. Ayan guys, ginaganyan ko yan Ayan. Para tuloy init na din, di ba? Maganda siya. Hindi pa nabuo yung pagprito ay yung pagpapalaki ng natin, tinapay. Yan guys. Di ba? Tapos gaganyan natin. Parang yung nagtitinda sa mga burgiran. Feeling lang. Olive oil naman yung ating gamit I-off ko na yung kalan dito para maiinit lang. Di ba? Pwede na ba? Ayun guys, good morning everyone. Welcome to my vlog again. After natin pagluto ng ating bread, so ito na siya. Tayo magbe-breakfast na with fresh milk. Wow. Grabe. Sarap niya. Wala naman tayo ng content sa isa. Dalawa yung ko Lagay ko na yung aking Facebook page. So, sa mga may Facebook page dyan, comment lang kayo para mabalikan ko kayo. Yun talaga. Mas marami pa yung oras ko sa pagbablog kaysa sa pag-alaga kay Ama.
70% sa pagbablog. 30 pesos lang. Pambihira. Alam niyo, sweldo na lang talaga ang kulang sa akin dito. Mag-empleyado na talaga ako na ano. Ano na yung full time. Dalawa yung aking ano yun. Nagkakaabalahan. Di ba? Grabe talaga ang ano ko ay paghihirap. Grabe na talaga yung aking paghihirap ngayon sa buhay. Kaya kailangan kong mag-double time. Pag minom ako ng ano, may gumanyan na titira ko. Para lang siyang balbas. Mambihira. Huwag na natanggalin para naman ano. After natin na pag-almusal ko, magluluto pa ako ng vegetable ni Ama na ilalagay ko mamaya sa dugo. Alas 8 ko na babangunin si Ama kasi nga sa gabi hindi natutulog yun. Nakamulat lang ang mata niya. Gumulat lang mata. Kung saan pa umaga, doon siya natutulog. Baliktad. Nakakatikim lang naman ako ng ganito kapag napunta ako ng 7-Eleven once a month lang. Kasi nagsasend ako ng pera. Napakalayo ng 7-Eleven namin sa amin dito. Sa looban kasi kami. 2 stoplight pa ang lampasan mo bago mag 7-Eleven. Yung sa labatan sa highway. Alright, ang highway dito guys. Promise, layo ang highway. Ayan, tatamad ako mag-day off. Alam mo ba kung mag-day off ako? Sasakay ako ng taxi. Ang taxi na sasakyan ko, yung kinokontrata, service, 400 NT bago makarating sa sa station, sa pinaka-city. Kano rin yun sa pera natin? 700. Isang one way lang yun. Tapos pa-uwi ulit, gano'n ulit. Minsan sobra pa. Depende pa yun. Kung saan ako mapadpad. Katulad doon sa nag-day off ako. Kalalangga ko. 550 yung binayaran ko. Magkano yung 550? Sa pera natin. Ano na yun? 900. Mga 900 plus na. Oh. Kaya, ang ginagawa ko, every 2 months ako nagdi-DO para naman makatipid din ako sa namang trabaho ka lang, puro na lang gastos. Ako guys, kung saan ako nagtrabaho, ang kaibigan ko, naligo sa dagat. Naligo daw sila sa dagat. Hingi video ng dagat pang reels. Hingi ako tayo ka lang guys ha. Hingi tayo ng hihihi. Hingi ako ng video. Nagkapahingit yung mga kaibigan ko. Ligo daw sa dagat.
Ngayon guys, ano yan? Saan na nga ako nagkakwento? Yun, sa Diop. Kaya every 2 months akong nagdi-Diop kasi nga para naman makatipid. Alam niyo ba guys, nung mga time na nagpapatayo ako ng bahay sa isang taon, siguro 3 beses lang ako nagdi-Diop. Mahaba na yata ang 5. Totoo lang. Parang wala pa. Okay. Kasi kailangan kong tipid. Totoo yan. Ng mga time na yun, hindi ako kaya ko nga sa isang taon, 1 beses nga na ako nag-Diop yung una ako dito. Kasi alam niyo kung bakit, ang dami kong utang. Ang dami kong utang nun. Yung dami kong utang. Utang ako sa lending. Utang ako, yung nag-loan pa ako sa SS ko. So, binayaran ko muna yun. Tapos, siyempre, gabigay na ako na mama. Isang beses niya ako nag-Diop sa isang taon. Promise. December lang, Pasko. Ganun ako katindi. Ang pangalawang taon ko, siguro mga 3 beses lang. Hindi ako pala Diop. Kasi iniisip ko muna, dapat may mapundar na ako kasi hindi naman nakabang buhay dito. Dapat ganito. Hindi ko pinapriority yung gala. Siyempre gusto ko na mag-relax. Sino ba naman ang OFW yung ayaw mag-relax? Kaya lang, pinapriority ko yung dapat, kung saan, bakit ako nandito yun. Ang hirap guys. Kaya sa mga pupunta dito ng abroad, kaya saan man kayong ibang bansa pupunta, i-priority nyo ko bakit nandyan kayo. Bakit kayo napakahirap dyan. Huwag kayong magpapautang. Maraming yung galit sa akin, pero wala man ang papautang. Hindi ako nagpapautang. Promise. Magpautang man ako, pili lang. Marunong magbayad. Kasi magkakaroon ka ng kaaway. Dahil mga kamag-anak niya, umutang sa inyo, magkaroon kayo kaaway. Kaya, yun lang guys, ang tip ko sa inyo. Pag kayo ay mag-ibang bansa, unahin nyo muna yung dahilan kung bakit nandiyan kayo. Huwag kayo magpautang. Promise. Masama ang tingin sa inyo. Importante, yung sarili nyo, na-survive nyo na yung gusto nyo na mangyari. Yun lang guys, at time now. Thank you so much. Admin, thank you. God bless. Kaya dito, thank you.